Ano bang hindi pwedeng mangyari dito? Patuloy pa ring nakapila ng tulad ng isang mahabang ahas. Ito ay gawa sa meteorite na bakal mula sa kalawakan. Kapag ang isang mortal ay nakakagalaw nito, tiyak na magdudulot ito ng parusa mula sa langit. Sino man ang makakabunot ng espada ng Diyosa, siya ang makakapag-asawa ng magandang dalaga na ito. Ngunit sa loob ng 30 taon, walang sino man ang nakakabunot ng espada na ito. Kaya't ang babae ay hindi pa nag-aasawa. Mula sa kabataang batang droga, matigas na naging isang matandang dalaga sa kasalukuyan. Ngunit marami pa ring nagnanasa sa kanya. Patuloy pa rin na nakapila ng tulad ng isang mahabang ahas. Kahit mga binata o matatanda, o mga matatandang may buhok na puti, lahat sila ay gustong makalapit sa babaeng ito. Ngunit hindi siya interesado sa kanila. Dahil siya ay isang female warrior ng Dacia. Kailangang mas malakas pa sa kanya ang lalaking hinahanap. Ngunit nasa 30s na siya. Pero hindi pa siya kasal. Bagaman hindi siya nagmamadali. Pero ang kanyang mga kasambahay ay nag-aalala na. Kaya't nag-organisa ang aliping babae ng isang makapigil-hainingang labanan ng espada. Agad. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ng isang binatang may makinis na mukha at maayos na buhok. Dumating upang haminin. Ang binatang ito bilang anak ng pinakamayaman sa Dacia. Ang pagiging maluho ay bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi siya naniniwala. Ano bang bagay ang hindi kayang solusyonan ng pera? Subalit bago pa man niya mahawakan ng espada, biglang naanod ng isang kidlat. Pinasok niya ng kuryente ang espada. Taong walang alam sa labas. Ang sumunod na babae na lumaban ay hindi ordinaryong tao. Sa murang edad, nakamit na ang antas ng dakilang mandirigma. Umaasa siyang makapag-angkin ng ugnayan sa babaeng Diyosa ng digmaan sa pamamagitan ng pagkakataon na ito. Sayang, batang ka. Kulang ng kalahating pulgada. Ang galing sa pakikidigma ng babaeng Diyosa ay walang katulad. Pinaparangalan ng kabataan. Pwede ba? Mayroon nga bang mga taong tulad ng mga engkanto sa mundo? Lin Ran. Bakit hindi ka lumapit at subukan ito? Subalit ang binatang tinawag ng babae sa kanyang pangalan. Hindi basta-basta ang pinagmulan. Siya ay isang biyayang-biyaya, isang purong lalaki na bihirang makita sa loob ng libu-libong taon. Sa loob lamang ng kalahating taon ng pagsasanay, ay nakamit na ang antas ng mga lupaing engkanto na mahirap kalimutan ng karaniwang tao. Isang bahagyang hininga na inilabas, na kayang gawing mayanyo ang mga halimaw. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa lahat ng ito. Ang katotohanan, natatakot ang kanyang ama na maging mayabang siya. Kaya niloko siya at sinabing nag-eensayo siya ng ikatlong set ng radio calisthenics. Ngayon, pinapabuni siya ng babae. Natural, hindi siya ng ahas na humakbang pasulong. Ngunit ang tabi niyang lalaki na mataba, nakakita ng binata na mukhang duwag at takot sa mga bagay. Ngingiti ng may pagmamaliit, at pagkatapos ay maghahanda na upang magbunyi sa entablado. Ngunit kahit nagamitin niya ang lakas ng 9 na baka at 2 tigre, maaari lamang niyang bunyiin ng 1 pulgada at kalahati ng espada ng engkanto. Ngunit kahit na ito'y 1 pulgada lamang,